Hello po mga kababayan. Ang lulutuin po natin ngayon ay lumpiang sariwa. Ang palaman ay balat, saka ang sauce ay ating pong gagawin sa video po nito. Umpisahan po natin sa ating palaman sa lumpiang sariwa. Meron na po akong baboy sa kawali. Siguraduhin nyo po ang kalan po ninyo ay naka-on. Lagyan po natin ng konting paminta, konting asin. Meron na rin pong konting tubig ang ating karne. Haluin lang po natin ng bahagya. Takpan po natin, hayaan po natin kumulo. Kapag kumukulo na po ang karne, tanggalin na po natin ang takip. Hintayin po natin matuyo ang tubig mula sa karne. Ito po yung tinatawag na pinatuyo hanggang sa maprito. Makikita na po natin, natuyo na po ang ating baboy. Nagmamantika na po siya. Medyo naprito na rin po sa sarili niyang mantika. Pwede na po nating ilagay ang ating bawang. Isa po natin mabuti ang bawang. Sunod na po natin ang sibuyas. Dapat po igisa po natin mabuti ang bawang at sibuyas sa karne para po ito'y lumasa sa karne. Pagkatapos po nating magisa ang bawang at sibuyas sa karne, maaari na po nating ilagay ang kamatis. Yung iba po, hindi po naglalagay ng kamatis. Ako po, naglalagay po ng kamatis kasi po gusto ko po may konting asin at tamis po ang lumpiang sariwa. Siyempre, sa sauce po, pwede kayo maglagay ng asukal para po mas matamis. Gisa po nating mabuti. Kapag nagisa na po natin ang bell pepper at ang kamatis, ilagay na po natin ang kamote at carrots. Haluin po natin mabuti. Oras na po para po natin timplahan ng asin. Po natin ng paminta. Depende po sa inyo kung gaano karaming asin at paminta ang inyo pong ilalagay. Ang lumpiang sariwa ay hindi na po dapat maalat dahil ang sarsa po nagpapasarap dito. Pag nahalo nyo na pong mabuti, lagyan po ng konting tubig. Haluin ang bahagya. At takpan para po maluto ng bahagya ang carrots at ang kamote. Ayoko po ng masyadong overcook ang kamote at carrots para hindi po masyadong matubig ang inyong lumpiang sariwa at hindi po malabsa. Kapag medyo naluto na po ang carrots at ang kamote, lagay nyo na po ang maninipis na hiniwa na Baguio beans.
at ang broccoli. Siguruhin lang po natin na maninipis o maliliit lang po ang hiwa ng mga gulay para po ito ay madaling maluto. Takpan po natin. Tingnan po natin kumulo ng bahagya. Kapag medyo naluto na po ang cauliflower at ang baggy beans, huli na po natin ilagay ang repolyo. Ang repolyo po ang huling naluluto. Ang ibig sabihin ko po, huli pong inilalagay sa ricado, ito po yung pinaka madaling maluto. Paglagay po ng repolyo, haluin po natin ng bahagya. Dapat po, halong-halo po lahat ng mga ricado para po maglasa at lumasa po sa isa't isa. Takpan po natin para po maluto po ng bahagya ang repolyo. Luto na po ang palaman ng lumpiang sariwa. Makikita po ninyo, hindi po siya masyadong malabsa at hindi po siya matubig. Ito po ay tamang-tama pag binalot po sa balat ng lumpiang sariwa. Palamigin lang po natin bago po ibalot. Ang gagawin po natin ngayon ay ang special na balat ng lumpia. Sa ating mixing bowl po, maglagay po tayo ng 2 cups na all-purpose flour. Lagyan po natin ng 1 teaspoon na asin. Haluin po natin ng mabuti. Pagkatapos haluin mabuti, ilagay na po natin ang 1 cup na very cold water. Pwede po kayong gumamit ng ice cold water. Kapag nakikita nyo po na medyo malapot ang inyong mixture, magdagdag pa po kayo ng tubig. Gawin po natin 2, 3, 4. Ayan. 4 cups na po yan. Cold water. Pwede na po natin i-add ang isang itlog. Mix lang po natin mabuti. Handa na po ang ating mixture. Pwede na po tayong gumawa ng balat ng lumpia. Umpisahan na po natin iprito ang balat ng lumpiang sariwa. Maglagay po ng konting mantika. Sigurado i-set nyo lang po yung inyong stove o kalan sa medium heat po, hindi po masyadong mainit.
Hintayin lang po natin na kumalat ng husto ang mantika. Kapag kumalat na po ang mantika sa kawali, maaari na po tayo magprito. Maglagay po tayo ng sapat na liquid mixture. Dahan-dahan lang po. Okay lang po kung medyo may buo-buo o makapal. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong salayin itong liquid mixture para po mas firm. Maghintay lang po tayo hanggat sa medyo umangat po yung balat ng lumpia sa kawali. Medyo alsa po siya ng konti. Kapag nakita nyo po na medyo umaalsa na po ang balat ng lumpia sa kawali, alug-alugin nyo po ito. Ibig sabihin po niyan, pwede nyo na pong baliktarin. Pwede po kayong gumamit ng ordinaryong kawali. Kasi siguraduhin nyo po na medyo uminit na po yung kawali bago nyo lagyan ng mantika. Ito po kasi non-stick pan or non-sticky pan po. Baliktarin na po natin ang balat ng lumpiang sariwa. Dahan-dahan lang po. Okay lang po kung medyo may sira ng kaunti. Pwede po natin remedyohan yan. Lagyan lang po natin ng konting mixture. Luto na po ang balat ng lumpiang sariwa. Dahan-dahan po natin ilagay ito sa plato. Ang gagawin naman po natin ay ang walang mantika na balat ng lumpia. Maglagay po tayo ng mixture sa non-sticky pan. Pero kung gagawa po kayo nito, ay hindi po pwede sa ordinaryong kawali. Ganon din po sa pagpiprito. Hintayin po natin medyo umangat ang balat ng lumpia. Makita po ninyo, medyo umangat na po yung balat ng lumpia sa kawali. Pwede na po natin itong baliktarin. Handa na po ang ating balat ng lumpia. Mamaya po ay gagawa po tayo ng sarsa. Ang huli po natin gagawin ay ang sauce para po sa lumpiang sariwa. Meron po tayong ditong 3 to 4 cups of cold water. Lagyan po muna natin ng 2 kutsarang asukal. Depende po sa inyo kung gaano ka tamis ang gusto po ninyo. Lagyan po natin ng half cup na toyo. Pwede nyo rin po siyang timplahan pa ng asin, depende po sa inyo. Maglalagay po ako ngayon ng potato flour. Sa Pilipinas po, pwede kayong gumamit ng cassava flour or corn flour. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa matunaw. Habang hinahalo po natin, lagay po natin ang dinurog na bawang. Lagyan din po natin ng paminta. Gusto ko po medyo maraming paminta.
Ayan, nahalo na po natin mabuti at maaari na po natin ilagay ito sa kalan. Dapat po hindi po masyadong mainit ang kalan. Painitin na po natin ng dahan-dahan sa kalan ang ating pong sauce hanggang sa ito po ay lumapot. Haluin lang po natin ng dahan-dahan. Sa paggawa po ng sauce, dapat hindi po kayo tumigil sa paghalo. Dahil kapag tumigil po kayo, maninikit po ang sauce sa ilalim po ng inyong kaldero. Makikita nyo po na malapot na po ang ating sauce at ito'y klarong-klaro. Tanggalin na po natin agad ito sa kalan para po hindi po masyadong maging malapot. Ibalot na po natin ang lumpiang sariwa. Lagyan po natin ng konting sauce. At pritong sibuyas. Kain na po tayo. Salamat po. Maraming salamat po, kabayan. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pa pong recipe. Tignan po din natin may mga iba pa pong recipe sa Pinilakan Lakbay. Maraming salamat po at magandang araw.